Kayo po ba ay nadalian o nahirapan sa wikang Pilipino? Mahirap. May May nahirap po ba? mahirap. May mahirap po, may madali. Ang lalim. Yan. So, Nakabulol. Oras. ako po ay nakapakinig doon sa grupong sinamahan ko at siguro doon sa ibang grupo ay meron ding the same experience na medyo nahihirapan sa Tagalog sa Pilipino. Kaya ang iniisip ko po ngayon, pagsasama-samahin ko po lahat ng Bisaya at ita-translate naman natin sa Bisaya. Tapos yung mga Ilocano sama-sama at ita-translate sa Ilocano. At gusto niyo ho ba ganoon? Pastor, ako ho sa Tagalog ho. Ano yun? Mahirap. International. Sige, ganito. Anyway, ina-experiment natin kasi tinitingnan natin kung saan tayo mas komportable at mas magiging madali para sa atin dahil ang intention natin maunawaan no. Kaya kung babalik ko natin sa English lahat yung summary, yung question and answer, tingnan natin kung mas madali yung ganoon, ho. So but for tonight, medyo Pilipino muna tayo. Subukan ho natin at titingnan ko kung di rin ako mahihirapan. So bago tayo magsimula, tayo po muna ay saglit na manalangin. Ama naming Diyos na mabuti sa lahat at makapangyarihan, siyang lumikha ng langit at ng lupa, we acknowledge and we recognize your presence in our midst tonight. Kaya nga po kaming lahat ay sama-samang at buong pusong nagpapakumbaba sa iyong harapan at hinihiling namin na gabayan mo po kami sa aming pag-aaral. Tulungan mo po ako sa aking pagpapaliwanag at ganoon din po ang aking mga kapatiran na tulungan mo rin po sila na maunawaan ang aming tatalakayin sa gabing ito. Ama, maraming salamat po sapagkat napaka-privilege namin na kami ay may kalayaang magsama-samang katulad nito kahit na via Zoom upang mag-aral ng iyong mga salita. Salamat po aming Ama, napakabuti mo sa amin. Kaya sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pagsamba at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen and amen. Share ko po sa inyo ang aking screen, ang aking PowerPoint presentation. Yan. So, kung nakikita nyo na po sa inyong screen mga kapatid, nakikita nyo na po ba? Hello? Yes po. Ayun, thank you. So tayo po ngayon ay nasa aklat ng Obadias or Obadiah sa Ingles, no? At ang subtitle natin dito, ang kaharian ay mapupunta kay Yahweh. So kung makikita niyo po diyan sa illustration ko doon sa picture, may mga kabundukan, pagkatapos sa baba po ay mga kabahayan, mga isang community na ito po ay naglalarawan nung Edom na ating pong tatalakayin ngayon sa aklat ng Obadiah, no? Yung ng Edom, although hindi po ito yung exactly Edom, yan po ay pagsasalarawan lang na doon po sa Edom ay meron silang mga kabundukan at mamaya alamin natin kung bakit po ganoon. Okay? So ang aklat po ng Obadiah, no, ang aklat po ng Obadiah ay
nakatuon sa hatol ng Diyos laban sa Edom dahil sa kanilang pagtataksil at karahasan laban sa Israel. At ito po ay nangyari sa panahon ng pananakop ng Babylon. Ang Edom hinatulan para sa kanilang kayabangan at pagtrato sa bayang Israel na nagsisilbing babala sa lahat ng mga bansa na gumagawa ng parehong kasamaan. So, binibigyan din po dito ni Propetang Obadiah na ang araw ni Yahweh ay darating upang magdala ng katarungan kung saan ang masasama ay mapaparusahan at ang mga matapat ay manunumbalik. Ang Obadiah po ay ang pinaikling aklat sa Tanakh. Alam natin kung ano po yung Tanakh, no? Old Testament. Actually, ito po ang pinakamaiksi sa lahat ng mga minor prophet. Ngunit ito po ay naglalaman ng makapangyarihang mensahe ng panghuhusga, pananagutan, at pag-asa. So tandaan niyo po 'yon, no? Na ang pinaka-mensahe, the major message ng Obadiah po ay tungkol sa paghuhusga ng Diyos, pananagutan ng bayang Edom at pag-asa para sa bayan naman ng Israel. Ang magiging focus po ng ating pag-aaral ay ang hatol ng Diyos laban sa Edom at ang pangako ng panunumbalik para naman sa Israel. At kung ating pong titingnan ang konteksto na pangkasaysayan, ang pagtataksil ng Edom sa panahon ng pananakop ng Babylonia sa Jerusalem. So ito po ay nangyari nang ang Babylon ay sasakupin ang Jerusalem at ang Edom po ay tumulong sa Babylon para sakupin ang bayang Israel, in particular ang Jerusalem. No, yan po yung pinakakwento niyan. Sasakupin ng Babylon ang Israel and specifically ang Jerusalem. Ang ginawa po ng Edom, tinulungan ang Babylon para sakupin ang Jerusalem. So, yan po yung ating makikita diyan, no? At ang pinaka-key verse na ating pong titingnan dito ay nasa verse 21. Actually, isang chapter lang po itong Obadiah, no? Isang chapter lang 'yan. Kaya sabi po dun sa verse 21, ang kaharian ay mapupunta kay Yahweh. So, basahin natin sa English. Savior shall go up to Mount Zion. Alam natin yung Mount Zion, nandun ho yan sa Jerusalem. To rule Mount Iso. And the kingdom shall be the Lord's. Ulitin ko yan. Sabi diyan, Savior shall go up to Mount Zion to rule Mount Iso. Kilala ho natin si Iso, no? And the kingdom shall be the Lord's. Okay? So makikita niyo po doon sa mapa, yung kulay green sa taas, yung po yung Judah. No? At dito sa may baba, yan, yung kulay brown po, yung kulay brown na yan ay Judah. Tapos sa baba ng Judah ay yung po yung Edom. Yung kulay parang gray o grayish na white. Yan po. Ang Babylon is somewhere dito sa may bandang kanan po ng Judah. So sasakupin ng no? Sasakupin ng Babylon ang Jerusalem. So tingnan po natin yung kontekstong pangkasaysayan nito, no? Sino nga ba ang mga Sino nga ho ba ang mga Edomita o ang Edomites? Sila po yung mga inapo ni Iso. Si Iso, alam natin kapatid siya ni Jacob,
At makikita po natin doon sa Genesis 25 to 26 at saka 36 verse 8 na ito pong magkapatid na ito ang may alitan sa isa't isa, no? Si Jacob at si Esau. At matagal na awayan yan at umabot na po ito hanggang sa mga salinlahi nila. Magmula kay Esau at saka kay Jacob. So yung si Esau po, siya yung nagre-represent ng Edom, no? At si Jacob nagre-represent ng Israel. Nagkaroon po sila ng pagtutunggalian, pag-aaway na magkapatid, matagal na hindi nagbatian 'yan, no? At makikita natin sa bandang huli na sila naman po ay nagkabatiri naman. No? Pero nagpatuloy ho yung ano niyan yung alitan ng mga lahi ni Esau at yung mga lahi ni Jacob. So as I have said, ang Edom po ay tumulong sa Babylonia sa pagsira sa Jerusalem. Actually, mababasa po natin dun sa 1 Esdras chapter 4 verse 45. Ito po yung nasa Apocrypha. At yung pong Apocrypha ay alam natin, yan po ay history book yan eh. No? Pero bagamat hindi po siya naisama doon sa canon of scriptures, pero reliable source of history po yon. At doon po sa kasaysayan na naisulat doon sa 1 Esdras 4:45, ito pong mga Edomites ang sumunog doon sa templo sa Jerusalem sa pagtulong nila sa Babylonia para sakupin ang Jerusalem, no? So yan po yung makikita natin diyan sa kasaysayan na yan. So mga ano po, mga pangunahing tema. Ano ba ang pangunahing tema dito? Unang-una po ay yung hatol laban sa Edom. Number 1, ang kayabangan at pagtataksil ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. No? Ang kayabangan at pagtataksil ang naging sanhi ng kanilang pagbagsak. So right away, dito po makikita natin kung ano ang resulta kapag ang isang tao o ang isang bayan ay mayabang at magtataksil sa Diyos. Masisiguro natin ang kanilang pagbagsak. It's just a matter of time. Sabi po doon sa Obadiah 3 verse and 4, sahin ko lang ho, Obadiah verse 3 and 4, nilinlang ka ng iyong kayabangan dahil ang kapitolyo mo'y nakatayo sa batong buhay. Dahil ang tahanan mo'y nasa matataas na kabundukan, kaya't sinasabi mo, sinong makakapagpabaksak sa akin? Yun, no? Kaya mayabang, kumbaga, ang mga Edomites. Kasi, at dito ginamit po ni Obadiah yung simbolo ng mga bundok na parang napakatayog nila, napakayabang nila, na akala nila walang pwedeng magpabagsak sa kanila. Sabi po sa verse 4 ng Obadiah, kasintaas man ng pugad ng agila ang iyong bahay, o maging ang mga bituin man ay iyong kapantay. Hahataking kitang pababa at ikaw ay babagsak. No? So, hinatulan ng Edom dahil sa kanilang pagiging arugante at pangunahin na nga po doon ay ang pagkilos nila laban sa Jerusalem. Sukdulang sunugin pa nila yung pong templo na panambahan ng mga Israelita. So inilarawan ni Obadiah ang kanilang mga bundok bilang simbolo ng kanilang kayabangan. Ngunit sinabi ng Diyos na sila'y babagsak. Ipinahayag din ng Diyos na ang Edom ay haharap sa parehong kaparusahan sa kanilang ibinigay sa iba. No? So, ibig sabihin, kung sa verse 15 po, ang sabi diyan, kung ano ang iyong ginawa
gagawin din sa iyo. At ang hatol na ito ay sumasaklaw sa lahat ng bansa. Dito makikita natin even from the Old Testament, no, na kung ano ang iyong itinanim ay siya mong aanihin. Kung ano ang iyong ginawa sa iyong kapwa ay gagawin din sa iyo yan. Again, it's a matter of time, no? Kaya ito pong bayan ng Edom na ito ay talagang haharap sila sa kaparusahan ng Diyos. Na ano po ang pangkalahatang hatol dito, no? Ang propesiya ay pinalawak mula sa Edom patungo sa lahat ng mga bansa na kumikilos laban sa kalooban ng Diyos. Ayon sa Obadiah 15, kung anong yung ginawa, gagawin din sa iyo. So, ang isa pong maganda dito, mga kapatid, ang pangalang Edom, no, ay kahawig ng Adam. O ibig sabihin na nagpapahiwatig po na ang Edom ay kumakatawan sa sangkatauhan na lumalaban sa Diyos. So, kumbaga po yung Edom na lumalaban sa Diyos, kinakatawan niya rin ang sangkatauhan. Kasi yung pangalan po na Edom ay almost the same spelling yan sa Adam. And so, kumbaga si Edom ay representative siya ng sangkatauhan na lumalaban sa Diyos. Na kaya yun po yung pangkalahatang hatol, no? Na kapag ang sinuman na bayan o sinumang tao, sinumang grupo ang kumalaban sa Diyos, kumbaga kasi sinasabi nga natin, meron silang pagkakalagyan. Pero, meron din naman pong pag-asa na binibigay ang Diyos sa Israel kahit na sila po ay kukubkubin ng bayang Babylon at tutulungan pa ng bayang Edom para makubkob, matalo, magapi nila ang Israel. Ang Diyos naman po ay nagbigay ng pag-asa sa kanila. At ang ibinigay ng pag-asa ng Diyos sa kanila, ang lupain ng Israel ay muling manunumbalik at maghahari ang kaharian ng Diyos, no? So, ang natapos ang aklat na may pangakong panunumbalik ng lupain ng Israel at ang pamamahala ng Diyos. So, doon po maganda naman yung ending, no? Maganda naman yung ending nito para lalo na sa bayang Israel na kahit na sila ay argabyado dahil nagtulong ang dalawang bansa para sila ay sakupin, pero nasa side naman nila ang Diyos, kakampi naman nila ang Diyos. Kaya ang huling mga talata dito po sa Obadiah ay nangangako na ang kaharian ay mapupunta kay Yahweh. No? Hindi yan pag-aari ng pag-aari ng Babylon o ng Edom, kundi ang Israel ay pag-aari ng Diyos yan. Actually, lahat ng bansa ay pag-aari ng Diyos. No? Kaya ito po ay sumisimbolo sa pagtatatag ng katarungan at kapayapaan ng Diyos. Mga ano po ang mga pangunahing mensahe? Unang-una, hustisya ng Diyos. Ang Edom at lahat ng bansa ay haharap sa bunga ng kayabangan at pagtataksil. So, again, it's a matter of time lang po yan. No? It's a matter of time lang. Maging mapa yan ay maisang buong bansa o maging yan po ay mapa isang pamilya o kaya naman ay mapa individual. Kapag tayo po ay naging mayabang, marahil dahil tayo ay matalino, tayo ay mayaman, tayo ay may impluwensya, tayo ay may koneksyon, no? At tayo ay naging mayabang at ito ay nagtaksil pa, ito ay nagresulta pa sa pagtataksil natin sa Diyos o pagtalikod natin sa Diyos, ay haharap po tayo
sa kung ano ang magiging bunga niyan. At sigurado tayo na wala pong magandang bunga ang kayabangan at ang pagtataksil. No? Pangalawa po, ito po ay may pangkalahatang pananagutan. So which means ang mga bansa at individual ay may pananagutan sa kanilang mga gawa. Wala pong makakaligtas dyan. Lahat tayo ay mananagot sa Diyos sa ating mga gawa. Mabuti man ito o masama, lahat tayo ay haharap sa Diyos upang panagutan ang ating mga gawa dito sa lupa. So kaya mapabansa man yan or mapa-individual ay mananagot tayo sa Diyos kung ang ating mga gawa ay masama. Kaya kung may mga bansa po na masama ang kanilang ginagawa sa kapwa nila bansa, mananagot po sila sa Diyos sa pagdating ng araw. Lalo na't kung masama yung kanilang ginagawa at hindi ito sang-ayon sa kalooban ng Diyos, unang-una na po mananagot sila sa Diyos. Bagamat magsasuffer yung mga tao, pero darating po yung time na ang Diyos ang magtatanggol sa kanila. Kaparehas din ho ng bayang Israel, pinagtulungan sila ng bayang Babylon at ng bayang Edom. Pero at the end of the day, makikita po natin na ang Diyos ang magtatanggol sa kanyang sariling bayan, ang bayang Israel. Pangatlo, no? Mayroon pong pag-asa para sa pagsisisi. Kumbaga, kung tayo man po ay naging mayabang, kung tayo man po ay nagtaksil sa Diyos, kung tayo man ay gumawa ng kasalanan, mapabansa or mapa-individual, kahit ang masasama ay maaaring makaranas ng biyaya kung babalik sa Diyos. Yun po yung kondisyon, no? Kung babalik sa Diyos. So kung merong tayong pagsisisi sa ating nagawang kasalanan, sa ating pagtataksil, sa ating kayabangan, sa ating mga maling ginawa, sinabi, inisip, ngunit kung tayo po ay magsisisi at babalik sa Diyos, tayo po ay makararanas ng biyaya ng kapatawaran at biyaya ng ating Panginoon. No? So anong mga koneksyon nito sa ating pong Messiah or Mesiyas? Unang-una po, pagkakasundo. Ang pagkakasundo po ni Jacob at Neo, nakikita natin yan sa Genesis chapter 33. Nagkabati rin yung magkapatid, no? Natuto ring magpatawad si Iso. Actually, si Iso po talaga yung mapusok dito na gusto niyang patayin yung kanyang kapatid. Pero bandang huli po, umiral pa rin, no, yung pagiging magkapatid nila at pinatawad din ni Iso at sila po ay nagkabati. Ito ay nagpapahiwatig ng mga turo ni Yeshua tungkol sa pagpapatawad. Basahin nga po natin sandali yung yung Matthew chapter 5. Kung meron po kayong Bible, makipagbukas po kayo sa akin sa Matthew chapter 5 sa verse 43 hanggang 48 po. Basahin ko lang po sa wikang Pilipino. Verse 43, sabi po rito, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Verse 45, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng iyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? Verse 47, at kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga hentil?
Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong Ama na nasa langit. So, ito po ay nagpapahiwatig ng mga turo ni Yeshua or ni Jesus Christ tungkol sa pagpapatawad, katulad po ng nabasa natin doon sa Matthew chapter 5 verses 43 to 48. Bagamat ito po ay hindi madaling gawin, alam natin yan, no? Kaya kailangan natin dito talaga ang kapangyarihan ng Diyos, ang tulong ng Diyos para magawa natin ito. At kailangan meron tayong desire sa puso natin na bilang mga Kristiyano ay matuto tayong magpatawad sa mga nagkasala rin sa atin. So katulad ni Esau at ni Jacob, sila po ay nagkapatawaran bilang magkapatid, no? So ang tunggalian sa pagitan ni na Jacob o yung Israel at Esau o yung Edom ay ano po ito sumasalamin sa mas malawak na hidwaan ng tao. Ang kanilang pagkakasundo sa Genesis chapter 33 ay nagpauna sa mga turo ni Yeshua tungkol sa pagpapatawad, pagmamahal sa kaaway at pagkakasundo. No? Ipinaalala rin po ni Obadiah ang pangangailangang maghanap ng kapayapaan at muling ayusin ang mga sirang relasyon na siyang itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Now, tungkol naman po sa kaharian ng Diyos, ang propesiya ni Obadiah ay umaayon sa pananaw ni Yeshua sa paghuhusga at ang mga matuwid na magmamana ng kaharian. So muli, basahin ho natin sa Matthew, tingnan ho natin sa Matthew chapter 25 po, chapter 25. So kung may Bible po kayo, makipagkasakay sa akin, basahin po natin yung verses 31 to 46. Sa Tagalog po ay ito ang sinasabi. Ang pagdating ng anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Inilalagay nito sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y walang maisuot at inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y walang maisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Isinumpa kayo sa apoy na di namamatay, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Sapagkat hindi niyo ako pinakain noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan noong ako'y walang maisuot, hindi ninyo ako dinalaw noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, walang maisuot, may sakit o nasa bilangguan, na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito,
ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. No? So, kaya yung prophecy po ni Obadiah ay umaayon po ito sa pananaw naman ni Yeshua na ating Panginoon. No? So, ang pangunahing mensahe po, pangunahing mensahe, parehong binibigyan diin ni na Obadiah at ang ating Mesaya ang pagpapakumbaba, hustisya at pagkakasundo. No? So, ulitin ko lang po na ang Diyos ay galit po sa mayabang, galit ang Diyos sa mga nagtataksil, galit ang Diyos sa mga hindi marunong magpatawad, no? At nakita po natin ang panuntunan ng Diyos na at tayo po ay inaasahan ng Diyos na aabutin natin yung ating mga kapwa na nangangailangan ng tulong, at pag ginawa natin yon ay ginawa na rin natin yon sa Diyos. At inaasahan din ng Diyos sa atin na kung tayo man po ay merong mga nakaaway o kung tayo man ay meron pong nakasakit sa atin, gaano man kalalim ito, gaano man kasakit ito, gaano man kahapdi ito, ay ine-expect ng Diyos na tayo po ay magpapatawad sa isa't isa. No? Kaya tingnan ho natin kung ano ang mga practical na aplikasyon nito. Unang-una, iwasan ang kayabangan at pagtataksil. Or tratuhin ang iba ng may pagpapakumbaba at malasakit. No? So binabalaan po tayo ni Obadiah na iwasan ang kayabangan at ang pagtataksil o ang pananakit sa iba, lalo na sa panahon ng kanilang kahinaan. Di ba? Kasi si Edom actually yung prophecy na ito para kay Edom Kasi nga kung tutuusin, si Edom kapatid siya ni Israel. Kumbaga yung mga Edomites dahil galing sila kay Iso kapatid nila yun pero yung kapatid nila gusto nilang saktan. Tapos tinulungan pa nila yung ibang tao para saktan yung kapatid nila. Kumbaga parang mas kampi pa sila sa ibang tao kaysa sa kapatid nila. At sila pa mismo, no? Sila pa mismo yung sumunog ng bahay panambahan ng mga kapatid nila. Kaya tayo po ay binabalaan ni Obadiah na iwas. Kasi nga si Edom mayabang siya kasi nga maganda yung kanyang kinatatayuan, kaya inilarawan niya na ito na parang isang bundok na matayog na at nagsabi pang sino magpapabagsak sa amin. Kaya sabi ng Diyos, ako magpapabagsak sa inyo. No? So ang mensaheng ito ay paalala na kumilos ng may kababaang loob at malasakit sa ating kapwa. Now, pagpapakilala sa sarili. Suriin kung paano naaayon ang mga kilos sa kalooban ng Diyos. Manalamin tayo. Tingnan natin ang ating sarili. At kilalanin natin ang ating sarili. Tayo ba ay kumikilos ng naaayon sa kalooban ng Diyos? No? Binibigyan diin din po ng propesiya na ito ang pananagutan ng bawat isa para sa kanilang mga gawa. Ang prinsipyong kung ano ang iyong ginawa, gagawin din sa iyo, ay nagpapaalala din sa atin na suriin ang ating pagtrato sa iba. Now, pag-asa at pagsisisi. Lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo nagkakasala, lahat tayo nakakasakit din ng ating kapwa. Wala namang hindi.
Wala namang perpekto sa atin at hindi natin pwedeng tingnan na mas mataas tayo kaysa sa iba, no? Bagamat ito ay isang mensahe ng hatol, ipinapahiwatig ng Obadiah ang pag-asa para sa mga nagsisisi at bumabalik sa Diyos. Ito ay umaayon sa mas malawak na salaysay ng Biblia tungkol sa biyaya at pagtubos. Kaya walang sino man ang lampas sa kaligtasan. Ibig sabihin, tayo po ay sa kabila ng tayo'y nagkamali, nagkasala, nakasakit ng ating kapwa. After we have realized what we have done, ay pwede naman po tayo magsisi. At pag tayo'y nagsisi, tayo naman po ay patatawarin ng ating Panginoon. So, pangwakas na mensahe po, ang kaharian ay mapupunta kay Yahweh. So, bagamat ang bayang Babylon at ang Edom ay nag-join forces para sakupin nila ang bayan ng Diyos, hindi po pahihintulutan ng Diyos ito, no? Mapupunta at the end of the day, mapupunta rin sa kay Yahweh o sa Diyos ang kanyang bayan. Hindi nila, for the meantime, makukubkub nila, for the meantime, matatalo nila, pero hindi po panghabang buhay yan. Dahil hindi magwawagi ang kasamaan. Tiyak ang hustisya at panunumbalik. Babawiin ng Diyos kung ano ang kanya. No? So, ang tanong po para sa ating lahat, sa ating pagtatapos, ikaw ba ay kabilang sa mga matuwid o haharap ka sa hatol ng Diyos? Ang aklat po ng Obadiah ay nagtatapos sa pagtitiyak na ang kasamaan kahit kailanman ay hindi po magtatagumpay. Maaring sa mata natin sa pansamantala ay nagtatagumpay ang kasamaan, pero maliwanag po ang katuruan ng Biblia, hindi po magwawagi at magtatagumpay ang anumang uri ng kasamaan. At makatitiyak po tayo na ang katarungan ay mananaig at ang kaharian ng Diyos ay maitatatag. Kaya kung tayo po ay gumagawa ng mabuti sang-ayon sa kalooban ng Diyos, makatitiyak po tayo na tayo ay magwawagi at mananaig ang katarungan ng Diyos. Ang tanong na iniwan nito sa mga mambabasa ng Obadiah ay kung sila ba ay kabilang sa mga matuwid na magmamana ng kaharian o sa masasama na haharap sa hatol. Ang pangakong ang kaharian ay mapupunta kay Yahweh ay nagbibigay diin sa katiyakan ng pamamahala ng Diyos at ang pangangailangan ng pananampalataya at pagsisisi, mga kapatid. So kaya kung kayo man po ay nasa sitwasyon na parang bayang Israel at may mga tao na gumagawa ng masama sa inyo at nagtutulong pa sila at nagkakampihan, na para bagang sa umpisa ay parang ikaw ang natatalo at sila ang nagwawagi, tandaan niyo po ang kasaysayang ito ng Obadiah. Kahit na gaano kalakas ang Babylon at gaano kalakas ang Edom at nagsanib puwersa sila para sakupin at sirain ang bayang Israel, sa umpisa parang sila ay nagtagumpay, pero binawi ng Diyos ang bayan para sa Kanya at Kanya ang kaharian na yon, hindi sa Babylon, hindi sa Edom. Ganun din po, kung ihahambing natin ito sa ating personal na buhay, kung ikaw man ay humaharap ngayon sa isang
matinding pag-uusig, o ikaw ay sinisiraan, o ikaw ay niyuyurakan ng iyong pagkatao, at siguro po nagsasanib puwersa pa ang mga tao laban sa iyo, magpakatatag ka lang dahil kahit kailan hindi papanigan ng Diyos ang masama. Kahit kailan hindi papanigan ng Diyos ang mayayabang. Kahit kailan hindi papanigan ng Diyos ang mga nagmamataas na para bagang sinasabi nila sa kanilang sarili, walang pwedeng magpabagsak sa amin. At sa simulang sinabi na nila na walang pwedeng magpabagsak sa kanila at sila ay gumagawa ng laban sa kalooban ng Diyos, simula na po yon ng kanilang pagbagsak dahil ang Diyos ang magpababagsak sa kanila. Huwag lang ho tayong maiinip. Patuloy lang tayong manalangin at manampalataya sa Diyos na Siya ang magtatanggol sa atin. Dahil kahit kailan hindi kakampihan ng Diyos ang mga taong mayayabang, ang mga taong nagtataksil, ang mga taong mapagmataas, ang mga taong nang-aapi, ang mga taong gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa, kahit kailan ay hindi kakampihan ito ng Diyos. Kaya't maganda rin hong tanungin natin ang ating mga sarili, no? Tayo po ba nandoon sa matuwid? O tayo yung nang-aapi, tayo yung nang-aargabyado, tayo yung nananakit ng ating kapwa, maaring hindi pisikal, maaring ito po ay mental, emotional, no? Maaring sa salita, maari din naman sa kilos natin. Tayo po ba yon na minsan mismong kapatid na natin ay ating pong sinasaktan, ating inaargabyado? Well, magbabayad po tayo diyan kapag tayo po ay ganoon. Katulad ng Edom at ng Babylon. Dumating po yung tamang panahon ng hinugna at puno na ang salok. Hinatulan na sila ng Diyos. Sa pang-aapi nila, pang-aargabyado nila sa bayang Israel, particularly sa Jerusalem, na kung saan ito po ay bayan ng Diyos. Kanyang mga anak yon. Kaya ikaw na anak ng Diyos, huwag kang mabahala kung ikaw ay inaargabyado, ikaw ay pinagtutulungan at ginagawa ng masama ng ibang tao. Kahit magsuani puwersa pa silang lahat, bilang anak ng Diyos, at ikaw ay manatili sa hustisya, manatili sa katwiran, manatili sa katotohanan, ikaw at ikaw ang papanigan ng Diyos. Kung ikaw naman ay nandoon sa kabilang bahagi na ikaw yung nang-aapi, ikaw yung nangaargabyado, ikaw yung gumagawa ng masama sa iyong kapatid, huwag ka mawala ng pag-asa, itigil mo na yan at ikaw ay magsisi sa iyong ginagawa. At ang pangako naman ng Diyos, ang sino mang lumapit sa Kanya na may pagsisisi ay Kanyang patatawarin. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, at nawa ay napagpala tayong lahat ng ating Diyos at tayo po ay naturuan ng napakagandang aral mula po sa aklat ng Obadiah. Tayo po ay magsara sa panalangin sa pangunguna po ni Ate Derda.